Hi guys, and welcome back to our channel. My name is Janae. I am Miley! For today's vlog ay papanoorin natin ang runway challenge performance ng ating top 10 favorite delegates for... Wow! Bakit pa nagre-react ka dyan? And by the way, bago tayo tumungo sa video ay titignan muna natin ang meaning nung kung ano yung runway fashion or related to that. Yeah. Para at least meron tayong idea kung ano yung hinahanap natin, kung ano yung mga pinagsasabi natin, kung tama ba o baka mali na naman tayo. So ikaw ba, anong first impression mo? What comes into your mind pag sinabing runway? High fashion. Parang Wow. ganun yung runway na naiisip ko. Yung parang nasa Paris Fashion Week na, alam mo yung makikipot. Wow, makikipot. Yung maliliit lang yung space. So ano siguro Project Runway. May runway lang talaga. Tsaka yung kay ANTM. America's Next Top Model. Ganun. So anyway, tumungo na tayo. Sabi ni Google, sabi niya kasi, ang runway is mainly in the US. It's a long, narrow stage that models walk along in a fashion show. Like, synonym siya sa parang catwalk, ganyan. Model pala yung nagwo-walk. Hindi ba airplane? Joke yun. Di ba runway din yun? So ayun guys, at papanoorin na natin ang naging runway challenge performance ni Miss Universe Philippines Bacoor. That's VVV! Victoria Velasquez Vincent. Grabe, face. Fierce. Parang umaakyat lang yung damit niya. Baka magka-wardrobe malfunction. Ayun. Nice. Nandun naman yung fierceness, ganyan. Yung walk niya talaga, maganda yung walk niya, pero mas may, kumbaga para sa akin, mas nakikita ko pa rin yung pageant ko na gano'n. Hindi pa rin siya gano'n ka runway, kung pagbabasihan natin yung runway na fashion runway na ganyan na walk. Diba? Well, it's part na kailangan silang maging well-rounded. Pero some of the girls talaga hindi naman talaga sila trained for that supermodel walk na rin, diba? So, mahirap din mag-transition if ever. Pero maganda rin yung kanyang facial expression and all, ganyan. Kumbaga kung face card talaga, face card. Pero at this point kasi kailangan nang ibenta mo talaga yung figure, yung walk, yung damit. O di napunta sana sila sa market, mag-ibenta sila. Ayan. Pero ang galing nung niya, yung fierceness ng mukha. So yan, at ang susunod natin papanoorin ay ang runway challenge performance ng Miss Universe Philippines Baguio Tara Valencia. Ang galing niya talaga pag yung buhok niya gumaganon-ganon lang. Diyosa lang talaga. Tsaka perfect niya lang talaga yung kanyang eye look. Yung Na ganyan. cat eye, or fox eye ba yun? Or Fox eye. Lah, may shot pa na legs lang. Yun lang, parang yung sa buhok niya, yung ganun hawi siya ng hawi ng hair niya. Ang feeling ko pinaka-peg niya dito is yung para siyang Victoria's Angel na talagang ang nirarampa is yung lingerie talaga. Kasi ganda-ganda lang yung ganyan, tsaka yung angelic face na basta ang ganda lang. Tsaka yung movement na airy, ganyan, na super lang. Parang air dance ganyan. Ganon. So yun guys, at ang susunod nating papanoorin ay ang runway challenge performance ng nag-iisang Queen Doctora from Bantayan Island. That's Jubel Ducay! Ay! Gusto ko yung yung leeg. Yes! Tsaka yung walk niya. Slay! Oh my God! Grabe!
Wow! Ang galing! Yan talaga yung minomodel niya lang yung damit. Ang galing siya. Kumbaga, she did her assignment. Oo. Na, alam mo yun. Kasi gano'n talaga yung hindi masyadong magalaw, minimal lang talaga. At saka yung, alam mo yung... Pero yung, yung ating, alam mo yung yung sinasabi ni Tyra Banks na parang may string yung ulo mo, na kailangan dapat yung stature mo talaga. Tapos nakagano'n talaga siya, yung gano'n lang. So, kudos, galing niya. So, yan guys, at ang susunod natin papanoorin ay naging runway challenge performance ng ating Miss Universe Philippines 2024 from Cainta. Panoorin natin si Stacey Gabriel. Ay, wow. Sultry, seductive, ganyan. Yeah, yung kamay. Yan yung ganda-gandara lang ng mga Gigi Hadid, mga Bella. Parang tangkad-tangkad niya dyan. Ano masasabi mo? Meron pa rin siyang a little bit of beauty queen. Kasi nakaka-beauty queen masyado yung turns yung mga ganon. Anyhow, maganda pa rin, na pull off niya pa rin. Kumbaga, kung aanuhin man, siguro, nasa top 5 pa rin siguro siya sa mga magagaling when it comes to this challenge. Ang importante kasi doon, I think sa runway is yung magmukha ka talagang matangkad. Yung statuesque ka talaga. Habang naglalakad ka. Paki-spell. Pwedeng lang, parang stick. So yun guys, at ang susunod natin papanoorin ay ang naging runway challenge performance ng ating Miss Universe Philippines Cebu 2024. That's Chris Tiffany Hanson. Very simple ng kanyang dress. Ang face niya kasi very celebrity. Sweet. Oo. Sweet and elegant. Alam mo yung para siyang pupunta sa ball ng Hollywood ganyan. Sige, go. Kaya analyze ang performance. Pero for me, yung naging turn niya na yon, I feel like parang hindi ganun yung usual na turns. Yung sa kanya, parang ang broad ng shoulders niya, na parang siga sa maglakad, parang gano'n, mas na-emphasize yun. Ang nakikita ko sa kanya is yung parang siyang barkada ni Anne Hathaway, mga ganun, ganda, ganyan. Anyhow, yung performance niya naman kasi, tawag dito, pang runway, pero hindi ganun ka yung parang top model runway talaga. Kasi may makikita ka talagang pang beauty queen pa na Hindi sana tumakbo-takbo na lang siya. Hindi, I mean, may mga subtle gestures din kasi pag sa runway lang din na At ang susunod natin papanoorin ay yung naging runway challenge performance ng nag-iisang Miss Universe Philippines Iloilo 2024. That's Alexi Brooks! Ayan. Gusto ko yung suot nyo ngayon. Yan girl, huwag mong i-ano yung smile na yun. Ganyan lang. Seryoso. Ganyan. Yan. Kaya gusto ko yung pabalik niya dyan. I love the sudden turn and then
Yun nga, sabi ko, gusto ko yung suot niya kasi hindi ko alam, it's one of the few moments or times siguro na natakpan yung shoulder niya. Kasi yun yung yun yung sinasabi, di ba, yung mga sinasabi ng iba na napaka-boyish na katawan niya. Kasi siguro dun sa kanyang shoulder and all. Pero pag tinakpan mo kasi, parang mas nag-iiba yung aura niya. Di ba, most of the past na mga runway or mga challenges na yung swimsuit, di ba? Ganyan. So, parang ngayon ko lang siya ulit nakita na na-cover yung kanyang shoulder and gustuhan ko siya actually. Oo, siya naman talaga yung may pinaka-supermodel na built na body na mahaba yung legs, maganda yung skin, tapos strong yung facial features. Pang talaga siya, pang supermodel talaga na material si Alexi Brooks. So yun guys, at ang susunod natin papanoorin ay naging runway challenge performance ni Miss Universe Philippines Night 2024. That's Mary Rose Gueral. Hi, wow! Ayan. I love the color and the turban. Madam. Wow, seryoso din talaga to. Like, grabe yung face, oh, grabe siya. Yung parang, bibili ka? Yung parang gano'n. Grabe sa balakang, ha? Oh, parang binalikan niya. Paano hindi ka pa talaga bibili? Wow. Alam mo sa mga recent na mga challenges, parang pinapakita talaga ni Miss Naik na I deserve to be on the semifinals or on the first cut, parang ganyan. Kasi makakita ko talaga yung kung gaano siya kaseryoso dun sa ginagawa niya, and yung dun pa sa interview na nalaman natin yung kanyang backstory, yung ang ganda, di ba? Like, no matter what challenges na pinagdaanan niya, hindi yung naging hadlang para may pakita niya kung gaano siya kagaling. Yung tipong hindi ka magtataka kung mananalo siya, or magiging masaya ka para sa kanya kung nanalo siya. This time around sa competition, ganyan. Naku, dark horse. Mga gawin yung peg. Tapos yung sa facial niya, pagkakaayos niya ngayon, siguro if pumayat siya ng konti pa, para na siyang Janine Togono na supermodel ang peg. Na pwede siya mag-transition into like fierce na mga editorial, mga ganyan. So yun guys, at ang susunod natin papanoorin ay naging runway challenge performance ng ating Miss Universe Philippines Pampanga 2024. That's Cyril Payumo. Wow. Hi, Pink. Papa. No smiling girl. Parang gano'n na. Dapat serious lang, Fierce. Ang hiling nila sa pahabol na pattern. Grabe yung niya. Cheekbone. No doubt naman na si Cyril talaga is one of the pretty faces sa batch na to ng Miss Universe Philippines, and yung kanyang naging performance medyo magaslaw lang siguro. Kasi dapat kasi talaga pag runway talaga, pag seryoso mong sinasabing runway walk talaga, yung catwalk na dapat. Strong movements. Ganyan. Yung may pitik pa nga itong minsan. Pitik talaga, hindi yung pa-sweet na ganyan. Tapos yun nga, hindi ko lang alam kung tama, pero sa observation natin is, di ba, hindi necessary yung nakasmile. Mas talaga yung seryoso lang talaga. Yung parang, pag nakita mo kasi yung sa runway, parang silang galing. Well, for me, this is only a small part naman of the competition. Siguro masyado nating siniseryoso yung runway edition, pero kami lang to. Parang opinion lang natin na lang. It would be good pag yung candidate na nanalo has yung skills ng pang-runway talaga. Kasi talagang ma-represent niya ng mas mabuti pa yung yung organization. Kasi yun naman talaga yung hinihingi ng organization, to be the ambassador. Tsaka pwedeng magdala ng brand. Yes. Yun talaga. So ang susunod natin papanoorin ay ang naging runway challenge performance ni Miss Universe Philippines Quezon Province 2024. That's Atisa Manalo.
Ay, wow. Slowly going down. Ang ganda ng gold foil. Gold foil ba? Pero ganda niya. Silk ba yan? Ano? Silent. Tinitingnan talaga ng maigi para makita natin yung... Okay, sige. Ako muna. Pwede ako muna. Sige, ikaw na. I mean, Tisa Manalo, she aces with confidence talaga. And yung proficiency niya talaga when it comes to like presenting herself sa stage. Pero this time kasi medyo stiff yung shoulders niya. I feel like it feels like parang hindi siya at ease, ganyan. Tapos, medyo yung movements niya may pagka, alam mo yung majorette. So, hindi pa siya ganun ka-strong for runway challenge talaga. For me, yung naging performance niya, nagustuhan ko siya. In a way, alam mo yun, wala yung ngiti. Yung seryoso talaga siya sa binibigay na assignment sa kanya. Kumbaga, at least, tinry niya yun na sumunod dun sa challenge. Nagustuhan ko yung pag-turn niya kasi, I don't know, ako lang, yung way nung pag-turn niya is not parehas dun sa iba na more on pageant na turn. Parang model na turn lang na smooth, ganyan. Pero, I think what I love dun sa performance niya is how she sells talaga yung damit niya. Diba? Yung damit niya yung gold na medyo ganon-ganon. Ano talaga sa movement niya? Nasa-sway pa. Kumbaga at least na talaga nabibigyan ng justice. It's good thing sa mga fashion designer pag siya yung nagdala kasi kumbaga madadala na maayos yung kanilang designs. So yun guys, at papanoorin na natin ang naging runway challenge performance ni Miss Universe Philippines Taguig. That's Christy McGarry. Grabe. Wala na akong masasabi dito kasi grabe! Siya na yun eh. Grabe! Tingin pa lang, Wala, natural lang talaga sa kanya. Like, bigyan ko kayong double turn. Ang galing! Kasi may mga turn talaga na pang pageantera tsaka pang runway na turn, diba? Na Tsaka yung mga look na certain stuff na yung sa challenge na ito, definitely, bibigay na natin siya kay Christy McGarry kasi Manila talaga sa kanya and it's so natural yung walk niya, sobrang kalmado, walang gigil. Like, minsan kasi kapag ginagawa yung challenge na sobrang gigil, mas hindi siya natural tignan. Tsaka hindi siya mas magandang tignan on stage. Pero this one, kay Christy McGarry talaga, siya na talaga yun. Diba? I mean, yung tamang blend of polish and pagiging natural or enjoying the moment, kumbaga. Na makikita natin yung proficiency niya talaga dun sa runway. So, ayan. So, for this runway challenge, sino ang feeling mo ang pinaka-nangibabaw talaga? Sa akin si Christy McGarry. So, sino ang top 2 mo? Top 2 ko syempre si Jubel. It's gonna be surprising for me. Ipapasok si Naik. Totally different. Ganyan. I mean, totally different. For me, siguro ang kasi sanay na talaga si Taguig doon, si Christy McGarry. So, sa kanya na talaga yung trono ng runway, sa kanya talaga yan. 2 tsaka 3, si Jubel, si Bantayan Island, tsaka si Naik. Kasi, it's so nice to see queens na nag-excel na from the start. Hindi sila yung parating napapansin ng media or nabibigyan ng chance na magsalita, ganyan. So, these 2 queens are somewhat 2 queens na to look out. Parang look out, magnanakaw. It excites me na manood ng semifinals, tsaka sa Coronation Night, which is manonood tayo. And then, of course, ipapasok pa rin natin yung si Iloilo, tsaka si
at least manalo on the 5th. Ganon yung naging ano natin. No? Lahat ng ito ay pawang pansariling opinion lamang, and we're not a professional. Kumbaga, we're just here to give you somehow an entertainment, and then at least we could watch our favorite na candidates on a positive note na hindi yung, alam mo yun, hindi yung puro panlalait or whatsoever ang ating nakita. So, di ba, parang ganon. Kasi opinion lang naman natin yan. In the first place, wala talaga tayong karapatan magsalita. We don't have the credentials sa pinakauna pa lamang. Pero siguro para na din sa inyo, para kilatisin din ng mabuti yung mga kandidata and be a good ambassador din of each candidates na sinusuportahan ninyo. So yun guys, and thank you so much at sinamahan nyo naman sa nagdaang video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. Ayun guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us. See you in the next video. Bye!